Sabi ko, hindi ka nag-try ng iba. Baka meron pa. Try mo sa, alam niyo sa Lipawa, di ba? Hindi na raw. Hindi niya na raw sinubukan. Kasi alam niya raw na hindi tumatanggap ng doon, yung kunyari hihingi ka ng LMIA. Hindi na raw niya sinubukan eh. Sabi niya, parang parang nadadagdagan lang daw yung stress niya. Yun. Uwi na naman. Biyernes, weekend. My first weekend na after the long bakasyon. Parang napakatagal ng araw. Nasanay nang walang pasok. At parang ang tagal-tagal ng oras sa trabaho. Parang ang tagal-tagal ng linggo. Pero ito na, weekend na. Ngayon tuloy mas nasasabik ako kung merong long weekend eh. Sa pa yata, sa September pa yata may long weekend. Pero happy to report, wala namang masamang epekto yung aking mahabang absence sa trabaho. Si Kira yung kasama namin na bumalik dyan. Kanina kakakwentuhan ko. Siya, Canadian siya na babae. Nagkikwento nga siya na okay naman daw yung ang haba ng bakasyon, kaya lang parang bitin pa rin daw yung kanyang maternity leave. Ako nga, yung 2 buwan nakakabitin, di ba? Pero siya nabitin pa yung 1 taon niya. Kasi gusto niya lang daw alagaan yung kanyang anakis. Saka nagkikwento-kwento na rin siya yung mga dating yung mga ginawa niya dati sa diyan. At least kahit paano nakakausap ko siya. Nung mga unang araw kasi parang nagpapakiramdaman pa kami. Kasi dito, hindi tulad ng sa Pilipinas na akala parang second family mo yung yung sa opisina, 'di ba? Pagka kunyari nasa trabaho ka, kunyari kami doon sa yung sample ko na lang sa social housing. Akala mo yung yung feeling na akala mo pamilya kayo. Ganun yung dating sa sa opisina sa Pilipinas eh. Meron kang kaplastikan, pero meron yung mga talagang mga close friends mo, ganyan. Kahit yung sa department mo, kasi kayo yung 8 oras na magkakasama, di ba? Kaya parang yung nagkakaroon kayo ng bandingan, ganyan. Saka sa Pilipinas kasi nagtatanungan ng may sa mga Facebook, yung mga basta yung merong fine line between sa pagiging kaopisina sa parang kaibigan, ganun sila sa Pilipinas. Dito, wala talagang kayo parang professional kayong lahat na 1 taon na kami magkakasama, si Ola, si Tanya, si Kevin. Hindi man lang namin alam yung mga Facebook ng isa't isa. Saka hindi naman yata sila mahilig. Pero meron sila, alam ko may mga Facebook sila. Pero hindi sila yung yung add me as your yung friends sa FB. Saka mas mahilig sila sa Instagram. Pero yun yung sinasabi ko, ang opisina, lugar lang ng trabaho, hindi sa pagkakaibigan, mga ganyan. Ewan ko siyempre hindi ko generalize. Baka dito lang sa amin yung ganyan. Pero, yun nga, talaga, parang iba sa Pilipinas, yung office dynamics ng mga kaopisina. O nga pala, meron pala akong balita sa inyo. Meron na naman akong marites sa inyo. Dito, kakilala ko mismo. Hindi na rin yun ng kanyang work permit. Na talaga, uuwi na talaga siya ng Pilipinas. Sabi ko, joke lang yan eh. Na raw talaga. Hindi na raw siya nag-try lang renew ng work permit. Kasi 'di ba? Usually pagka yung sa 2 years contract, 'di ba kami, 2 years contract yung trabaho dito, yung work permit mo. Sa 2 years na yon sa amin, sa time namin, nakuha kagad namin yung yung EOI, MPNP hanggang sa permanent residency. Sila kasi ngayon tumagal yung process nila. Parang ilang lumagpas na ilang taon, pa lang, ang hinihintay pa lang nila PNP. Ang nangyari, hindi na renew yung kanilang natapos na yung work permit nila. Sila na extension, in-extend lang daw sila ng 6 months. Tapos
nung nag-ano na sila, nag-apply pala sila ng another ng work permit nila, hindi na raw na refuse na raw. Sabi ko, ano nang next move mo? Uwi na. Ano na rin, parang namimiss niya na rin daw yung yung Pilipinas, na parang hindi na rin daw siya masaya rito kasi parang nakaka-stress daw yung tungkol sa mga nangyayari nga sa Canada, na sobrang hirap ng ganyan pagiging permanent resident, kasi malaking bagay pagka naging permanent resident ka hindi niya nakuha yung permanent residency na yun. Sabi ko, ano nang next move mo? Sabi niya, wala na, hindi niya na raw nagtanong-tanong daw siya sa mga dating mga lumipat ng ibang province dito. Tinanong niya raw yung mga lumipat lang ng mga ibang town. Pero kasi dito yung mga ibang town dito, tulad sa Suris, nandun yung may pulip na na yung barn, yung barn ng sa Maple Leaf. Nagtry din daw siya doon, hindi raw nakuha yung gusto niya na makakuha ng LMIA, ganun. Hindi siya hinire, in short. Sabi ko, hindi ka nagtry ng iba? Baka meron pa. Try mo sa, alam niyo sa Lipawa, di ba? Hindi niya na raw sinubukan. Kasi alam niya raw na hindi tumatanggap ng doon, yung kunyari hihingi ka ng LMIA, hindi na raw niya sinubukan Sabi niya, parang parang nadadagdagan lang daw yung stress niya. Hinihintay na rin daw siya ng niyan. Wala naman siyang pamilya sa Pilipinas, binata. Hinihintay na rin daw naman siya ng parents niya sa Pilipinas. Kung ano man daw yung saka bata pa naman yun. Sabi niya, wala naman tayong ganun talaga ang kapalaran, sabi niya. So, hindi mo na hahabulin yung may ka ba na bumalik dito, sabi ko sa kanya. Pagka papalarin pa, babalik daw siya. Sana sa time na yon, mas magandang time yung niya, yung mapuntahan niya. Hindi tulad ng ganito na grabe yung hirap ng pagkuha ng permanent residency, pag-renew ng work permit, yung pagkuha ng LMIA, yung alam mo yun, sobra. Kung hindi ko sa inyo, ma-explain sa inyo ng na kung gaano kahirap yung pagkuha ng kahit anong permit dito ngayon sa Canada. Parang kung dati mahigpit na bago yung pandemic, lumuwang sila nung pandemic, saka yung yung after pandemic na mga ilang taon. Pero ngayon bumalik, mas mahigpit na ngayon. Dahil nga sabi nila nakasama daw sa ekonomiya ng Canada yung yung pagdami, yung biglang pagsabog ng mga immigrants dito. Hindi naman wala namang specific na sinabi kung anong lahi ng imigrante yung nakasama, pero as a whole na yun. Doon sa kaibigan natin, kung napapanood mo man tong video na to, sana maging maayos yung buhay mo dyan sa Pilipinas pag uwi mo. Ayoko na sabihin kung saang lugar siya at baka malalaman. Sabi, okay lang daw na may ikwento ko, pero wag na lang daw banggitin yung kanyang pangalan or kahit anong hint na makakapagbigay ng kanyang identity. Artista no? Pero tinawanan pa Hindi, pero masaya naman siya. Hindi naman siya yung malungkot na yung iba na na uuwi, di ba? Meron yung mga uuwi parang malungkot sila. Siya parang kita mo masaya siya Parang mas nabuhayan pa siya kasi syempre bata tapos uwi ka na ng Pilipinas. Sabi ko, may ipon ka ba? Ang tanong, wala, sabi niya. Pero hindi, meron naman daw onte, pero yung problema niya nga, yung mga gamit niya na binili niya rito, tapos may sasakyan pa yung Kolokoy na yun. Sabi niya, niya na lang daw, babalik niya na lang daw. Sabi kung ka naman, may ipon ka naman magkano yan kung iuwi mo ng Pilipinas, pusa. Kaya nga yung mga nagre-retiro sa Canada, sa US, masaya sa Pilipinas kasi yung value ng pera nila dito, pag dinala mo sa Pilipinas, paldo-paldo ka Wala pa yung mga ko dyan, wala pa yung mag-iina ko dyan. Mamaya ako na sila susunduin at nag-go-grocery raw kasi ititreat niya raw yung dalawang bata kasi nga
Ang tagal nung dentist nila, yung dumating sila doon 12 o'clock, kakatapos lang daw ngayon. Parang mga alas 4 lang natapos. Sobrang tagal, no? Saka dito yung pa-dentist, sobrang sakit daw. Ang dami nagsasabi sa akin, mga kasama natin dito. Sabi, talagang yung kinukutkot daw. Hanggang kaluluwa. Pero, yun. Hindi, kinuwento ko lang sa inyo kasi baka kasi akalain nyo yung mga nandito sa malapit dito sa akin, baka akala nyo sobrang swerte, baka matulungan ni Brandon Boy. Hindi po ako affiliated sa kahit anong mga employers dito, High Life, Maple Leaf, Cargill, yung mga yan. Hindi po ako affiliated dito. Kaya kung kunyari meron pong mga nagtatanong, makukulit din yung minsan yung mga nagtatanong sa akin baka po pwede nyo akong i-recommend dyan. Wala po akong kapangyarihan para mag-recommend. Ako po ay nagbibigay lang ng mga ideas, nagbibigay lang po ako ng mga tips kung paano kayo makakapag-apply ng madali dito sa Canada. Kaya po nagbibigay din ako ng ng resume, nagbibigay ako ng reviewer sa IELTS para yun na po yung tulong ko sa inyo. Saka yung mga information na ibabahagi ko dito sa video ko, yun na po yung nagsisilbing tulong ko para sa inyo, no? Pinipay it forward ko kasi sa experience ko bago ako mapunta rito, meron po akong mga pinapanood na katulad ko na gumagawa ng videos, nagbibigay ng mga tips, nagbibigay ng ideas kung paano makarating sa Canada or sa ibang bansa. Ngayon, pinipay it forward ko lang po sa inyo. Kaya ako po sinasabi na ito na po yung tulong na naibibigay ko sa inyo. Lahat po na nagtatanong sa akin, yung sa mga fruit pickers, yung sa mga truck drivers, meron po akong mga ginawang videos dyan. Nandun na po yung mga tulong ko. Yung mga sa videos na yon, merong mga companies doon, may mga employers doon na doon nyo sila pwede nyo silang direct na applyan, pero hindi po yun 100% na kasi at that time pinost ko po yun pre-pandemic, talagang naghahanap po sila ng ngayon po meron pong ganun pa rin na tumatanggap, pero very slim na lang yung lahat po dumadaan, lalo na sa Pilipinas, lahat po sila dumadaan sa mga agencies. Pero pwede nyo pong tignan yung description ko. Sa description ko po, nandiyon po yung lahat ng mga agencies natin kung meron kayong experience na mga blue collar jobs like butchering, ganyan, carpentry, welding, ganyan. Meron po akong nasa description ko po lahat ng mga links sa agencies natin. Pwede po kayo dun mag-apply, no? Para po alam nyo lang na si Brandon Boy, although nasa Canada, hindi po kayo matutulungan direkta na may re-recommend ako kayo dito sa mga companies dito sa Canada, kasi po hindi ako affiliated sa kanila. Paulit-ulit, sige na. At ako'y papasok na dun sa meron akong package na dumating Excited na ako Sige na. Like, share, subscribe mga alam nyo na yun Sige na, paalam.